Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Royal Tagaytay Estate kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na 3-story house. Ito po yung may lot area na 355 square meters at corner lot. Ang bahay po ay may floor area na 450 square meters, more or less. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa loob ng isang exclusive subdivision na kumpleto po ang amenities, gaya ng clubhouse, park and playground, swimming pool, basketball court, at marami pa pong iba. Meron din pong golf course at restaurant. Meron pong 24-hour security, kaya safe na safe ang pamilya nyo dito. Nakabakod na po buong property at ito po'y well-maintained. Actually, newly renovated. Kaya ito po'y ready for occupancy. Ang bahay po ay may 7 bedrooms, kasama na po ang maids at driver's room. Ang 5 bedrooms po ay meron pong individual full bathrooms. Sa basement, meron pong isang kwarto na may sariling toilet and bath. Then dito po sa first floor ay meron din pong isang kwarto with full bathroom. Then sa third floor ay meron pong 3 bedrooms with own full bathrooms. Ito po yung setback. Sa dulo po may grotto at yan naman po yung side view ng bahay. Matatanaw po natin yung garahe. Nakakasya ang dalawang sakyan. Yan po yung pedestrian gate. Diyan tayo pumasok kanina. At yan po yung main gate. Reason for selling? Well, may pagbabago lang sa mga plano nila ma'am at sir. Kaya binebenta na nila ito. Nasa Amerika po sila. At kung sakali man po ang interested buyer ay nandyan po, mas mapapabilis po ang inyong transaction. Pero kung sakali man po na dito lang naman din sa Pilipinas, ang buyer, wala pong problema, gawa ng may mga kamag-anak naman po sila dito at pwede naman silang umuwi sa Pilipinas. So ito po yung main door na meron pong glass panel. Then dito po yung foyer, naka-high ceiling. Then meron pong sliding door glass na pupunta po sa balkonahe na kung saan nadaanan na po yan ang camera kanina bago tayo pumasok. Uniform po ang tile flooring mula po dito hanggang sa kusina. Yan po yung papunta sa living area. Mamaya po ikutan natin yan. At kung sakali man po na meron po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. At pwede rin po itong gawing office kung sakaling meron po kayong work from home. Meron pong customized window glass. Then matatanaw po yung garahe at main gate. Same design lang po nung tile flooring mula sa labas. Meron din po itong wardrobe. At may window type aircon. So ito po yung first bedroom. Ito po yung tinutukoy ko na wardrobe. Then yan po yung window type aircon. Pwede rin po itong gawing guest room. So, depende po sa magiging use nyo once na na-acquire nyo ito. Alabas na po tayo.
Katabi lang po nito yung toilet and bath. Kompleto rin po ang bathroom fixtures, kaya itong hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, tiled bathroom wall, tissue holder, meron pong shower enclosure, at overhead shower. From floor to ceiling din po ang tiled bathroom wall. Then meron din pong bathroom window with security grill. Napakalinis po, wala po kayong ipapagawa dito. Madalas po kasi sa mga buyer ay inuunang tinitignan ang banyo. So yan po yung common toilet and bath, nakatabi lang no first bedroom. Lipat na po tayo dito sa kabilang side. Yan naman po yung staircase at mamaya po aakyat tayo dyan. Then dito naman po yung living area o salas. Napakaaliwalas po. Meron pong mga customized window glass. Then double high ceiling na meron pong glass walls and window na nag-serve as natural sunlight at meron pong chandelier. Mula po dito sa living area, matatanaw natin yung formal kitchen at yung dining area. Yan po ang kagandahan pag open concept lang. Walang partitions, kaya maaliwalas. Hindi po masikip ang area. So yan po ulit yung dining area. Then may chandelier, high ceiling, at yan po yung sliding door glass na papunta naman dito sa balkonahe. Mula po dito sa balkonahe, yan po yung corner side ng property. Matatanaw natin yung main gate at pedestrian gate. Ito po yung concrete fence. At tunghay nyo po itong side view nitong bahay na kung saan pulidong-pulido po ang pagkagawa. Maayos na maayos po siya. Literal pong lilipatan na lang kagad. Ang kulang na lang po dito, kayo at ang gamit nyo. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po ulit yung living area. Then dito po yung dining area. At lipat na po tayo dito sa formal kitchen. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong kitchen countertop, kitchen drawer and cabinet, kitchen window, kitchen sink and faucet. Meron pong space para sa gas range. May range hood na po. Dito naman po ay may wall-mounted kitchen cabinet. Hanggang dito po sa kabilang side. Dito naman po ay may access door na papunta dito sa itong window na yan ay may maliit na countertop. At meron pong sink and faucet. Kung busy talaga dun sa formal kitchen, may manghugasin, pwede pong gawin dito. Especially pag may mga okasyon at busy na sa area ng formal kitchen. Ito naman po yung hagdan na papunta naman sa basement. So naka-concrete staircase. Then meron pong glass blocks na nag-serve as natural sunlight dito sa staircase. At nandito na po tayo sa basement. Napakalaki po ng espasyo. Meron pong sliding window glass and door na may security grill. Then naka-tiled flooring na rin po. Maayos din ang pintura ng ceiling at wall. At meron din po siyang bar dito sa kabilang side. So pwede po itong gawing entertainment room. So depende po sa magiging purpose nyo. May wall-mounted cabinet at bar
counter. Hanggang dyan po naka-tile flooring. Mula po dito sa bar, meron po itong kwarto. Check po natin. Sa spasyo nitong kwarto dito ay malaki naman po. Naka-tile flooring, may crystalline center lamp and pin lamp, may sliding window glass with security grill, kahit po 3 double deck na bunk bed ay kakasya dito kung sakaling malaking pamilya talaga kayo. Labas po tayo at matatanaw natin yung bar counter, then yung hagdan, at dito naman po yung toilet and bath. Maayos din po ang toilet fixtures, ganitong hand wash basin. May water closet with bidet, tissue holder. Then malinis din po itong tile bathroom wall na from floor to ceiling. Ito po yung shower enclosure, yung shower, at meron pong bathroom window with security grill. So wala rin po yung papagawa dito, napakalinis po. Tunghayan niyo po ulit itong basement at yung bar o entertainment room. Ito po yung tinutukoy ko na sliding door glass with security grill na papunta naman sa service area. Ito po yung staircase. Sa likod dito ay may glass blocks. At malaking bagay po yan para hindi na gumamit ng kuryente. Kaya may natural sunlight. Nandito na po tayo sa taas at babalik po ulit tayo dito sa may formal kitchen. Yan po, tunghayan niyo po ulit. Napakaliwalas po at malaki ang spasyo. Mula po dito, yan po yung dining area. Ito naman po yung living area. At dito na po yung staircase o hagdan. Sa ilalim po nito ay pwede pong lagyan ng understair storage na kung saan malaki din ang espasyo nito. Actually, pwede po ditong lagyan ng powder room. So, depende po sa inyo. Naisip ko lang naman na sayang ng espasyo. Then, nandito na po tayo sa hagdan. Naka-wooden staircase, wooden handrail, at meron pong glass blocks na nag-serve as natural sunlight dito sa staircase. Akyat po tayo. Samahan niyo po ako. At nandito na po tayo sa 3rd floor kung saan ito po yung hallway na pwedeng gawing family area. Gawa ng malaki naman ang espasyo. Then dito po nakapwesto yung 3 kwarto. Ito naman po yung open below. May chandelier. At mula po dito matatanaw natin yung living area o salas. Then yung sliding glass door papunta sa balkonahe. Check na po natin yung mga kwarto. May mga outlet na rin po dito sa wall. At ito po yung unang kwarto dito sa 3rd floor. Napakalaki po ng espasyo. May customized window glass, crystal light fixtures. Then meron pong drawer and dresser at wardrobe na from floor to ceiling po yan. Meron din pong window type aircon. Mamaya po check natin tong access door na yan papunta sa balkonahe. Check po natin itong toilet and bath. Meron pong hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Meron pong overhead shower at bathroom window.
Centralized po pala yung water heater sa lahat ng bathrooms. Hindi ko lang nabanggit kanina. Ito po yung tinutukoy ko na access door papunta dito sa may balkonahe. At mula naman po dito, matatanaw ninyo ang inyong mga magiging kapitbahay. Yan po, tunghayan nyo po, napakaaliwalas. Napakatahimik. So maganda rin po itong gawin yung bahay bakasyunan o retirement home ninyo. At least kung papasyalan po kayo ng inyong mga apo o mga kapatid, ma-accommodate nyo silang lahat. Gawa ng napakalaki po nitong bahay. Maraming kwarto. Kung sakali man may okasyon, dun sa basement, pwede pong ganapin. So ito po ulit yung family area or hallway. At lipat po tayo dito sa kabilang kwarto. Malaki din po ang espasyo. Meron din pong access door papunta sa balkonahe. May window type aircon. May wardrobe, may drawer and dresser, at meron din po itong sariling toilet and bath. Then customized din po ang window glass. Ito po yung banyo. Kompleto din po at napakalinis. Meron pong hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure, overhead shower, tile bathroom wall, at bathroom window. Hindi na po kailangan ng hot shower set, gawa ng centralized na po ang water heater. Tunghayan nyo po itong pangalawang kwarto dito sa third floor. Ito naman po yung access door na naka-aluminum screen door dito sa balkonahe. So lahat pong kwarto ay meron pong balkonahe. Halos katabi lang po nito yung isang kwarto o balkonahe na naipresent ko po sa inyo. Balik na po tayo dito sa loob. Kung masyadong maselan, pwede po ito. Kuha ng kahit po i-check nyo personally, pulidong-pulido po ang pagkagawa o pagka-renovate nito. As in, maayos na maayos. Sa labas po tayo. Diyan po tayo galing kanina. Yung unang kwarto dito sa third floor. Galing po tayo dun sa second bedroom. At ito na po yung third bedroom dito sa third floor. Na kung saan ito na po yung master bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Malaking bagay po yung customized window glass. Mas nakakapaaliwalas. Then sa dulo po ay may sliding door glass. Bali dalawa po ang access niya sa balkonahe. At ito naman po yung walk-in closet. May drawer and dresser at vanity mirror. Lipat na po tayo dito sa toilet and bath na meron pong bathtub. May bathroom countertop. Malaking vanity mirror. Meron pong glass blocks. Bathroom window. May couple water closet with bidet. Then, wall-mounted towel rack. Ito po yung shower enclosure. May overhead shower. At may bathroom window. Po yung toilet and bath with bathtub, walk-in closet dito sa master bedroom. Ito po yung access door papunta dito sa balkonahe. Hanggang dun po yan sa dulo ang balkonahe. Naikutan na po natin lahat ng kwarto dito sa third floor. At habang pababa po tayo, pag-usapan natin ang distance, location, at travel time. Ito pong subdivision, sa mga hindi po familiar dito sa Royal Tagaytay, ito po ay along
Tagaytay-Nasugbu Highway, kaya accessible din po ito ng public transportation. Malapit po ito sa Twin Lakes, ang distance is 2 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Mindes Crossing, ang distance is 8.4 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13.4 kilometers at ang travel time is 30 minutes. Mula naman po sa Calax, Silang Interchange, ang distance is 23.3 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. Mula naman po sa Manila Ose Airport, ang distance is 68.9 kilometers at ang travel time is 2 hours and 15 minutes. Sa mga nag-skip po ng video, recap lang po, ito pong property ay nasa Royal Tagaytay Estate. May lot area po ito na 355 square meters at may floor area na 450 square meters. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ang subdivision po ay kumpleto po ang amenities. Meron pong clubhouse, swimming pool, park and playground, golf course, restaurant, at marami pa pong iba. Meron din pong 24 hours security. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,939 feet. Kaya flood-free area. Well, we all knew naman na wala pong baha dito sa Tagaytay. At binebenta po ito ni owner sa halagang 35.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Ito po yung hagdan na papunta sa service area, pero bago po tayo bumaba, tunghayan niyo po ito. Side view nitong bahay. Lahat ng corner po ay detalyado, maayos na maayos. At bababa na po tayo. Yan po yung concrete fence. Paikot na po yan. At meron pong pocket garden. Ito naman po yung service area o dirty kitchen. At ito po yung driver's room. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Then may outlet at may window glass. High ceiling din po siya. Dito naman po yung pressurized water tank. In case ng water shortage, may backup. Then dito po yung service area na may tiled countertop. Ito naman po yung toilet and bath na may hand wash basin, water closet, at ito po yung naka-tiled bathroom wall. Katabi lang po nito yung maid's room. So, maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. At meron din pong sariling window glass. Ito po yung overhead tank. At ito po yung setback. Paikot na to sa harapan ng bahay. Then matatanong natin yung grotto. Ito po yung sliding door glass na papunta naman sa entertainment room o bar. Then ito po yung window glass naman dun sa kwarto. Ito po yung grotto. Kung sakali man po na interesado po kayo dito sa property, pwede naman po tayo mag-counter offer sa asking price ni owner na 35.8 million pesos net. Yan po yung balkonahe at sa taas yung mga kwarto. At dito naman po yung corner side ng property. Kung gusto nyo magpaset ng tripping, medyo mag-schedule tayo ahead of time para ma-inform ni owner yung kanyang kapatid dito sa Pilipinas at ma-assist po tayo. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa,
Meron po akong WhatsApp, Viber, at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reel Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.